Praise God. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang kalwalatian, kabutihan, katapatan na ating po nasumpungan sa buong magdamag. Meron po akong isang dalang booklet dito na nais po na inyong mapa-xerox. Ito po ang Warrior's Prayer. Ito po ay isang devotional booklet about Psalm 18. Ito po ay nagiging pagpapala po sa amin kung kayo po ay nagnanais na makakuha ng kopya nito, please na pa-xerox po ninyo o kaya magbigay kayo ng ilang mga pesos para ito po ay mapa-xerox at ma-bind natin. Para sa tuwing gabi at bago tayo matulog, bago tayo gumising, meron tayo pong binabasa ng mga devotional book. Ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa amin. Kaya bilang tayo po ay, bilang isang iglesia, nais po meron tayong isang babasahin, mga basahin, na mga magbibigay ng kalakasan sa bawat sa atin. At meron pang ilang mga babasahin na nais po na inyo mga pa-xerox para kayo po ay ma-equip, kayo po ay masunod sa mga bagay na ating pinag-aaralan sa ating pong lugar na ito. Ito po ay mahalaga para sa akin, lalo po sa ating kalagayan ngayon bilang isang bansa. Kaya kagad ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Isaiah, Kapitulo 42, mga talatang 6 hanggang 8. Meron pong paksa, bagong paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay mahalaga na ating malaman at matutunan. Thank you very much. Ang ating mong pag-uusapan na paksa ngayong umaga ay patungkol sa lingkod ng Panginoon. About the servants of the Lord. Napakarami pong mga talata o kabanata na inilaan ng Diyos, lalo na po sa aklat ng Isaiah, marami pong mga chapter, mga kabanata, mga talata na pinag-uusapan ang lingkod ng Panginoon ito na ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya sa tulong po ng Panginoon na ating pag-aralan ang paksang ito. Isaiah chapter 42 verses 6 to 8. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo. At ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag ng mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang na nag-uupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Napakaganda po ng mga talatang ito. Sa tulong po ng Diyos, ating pong himay-himayin ang mga talatang ito sa mga darating na mga linggo. Aking pong pag-aaralan natin ngayong umaga kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. We must identify the servants of the Lord. Kaya, sa mga talata po na ating binasa, kulang na ating basahin ng ilang mga talata ngayong umaga patungkol sa servant of the Lord na ito, ang alipin o lingkod ng ating Panginoon. Sa talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata sa chapter 42, ay inilarawan po sa atin kung sino po itong lingkod ng Panginoon. At sa Isaiah chapter 43, kasunod po ng chapter 42, verse 1, kanya pong sinabi kung sino itong lingkod ng Panginoon. He identified who the servant is. As sa verse 1 sinabi, and he said, I have created you, Jacob. Ako ang lumalang sa iyo. Ako ang lumikha sa iyo. Sabi ng Diyos sa chapter 43, He identified who the servant is. Kaya sa akin pong palagay ngayong umaga, ang chapter 41 naman, babasahin niyo po niyan pag-uwi ninyo,
ang kabanatang 41, ang pinag-uusapan po dito ay ang mga pangako naman para sa lingkod ito ng Panginoon. Chapter 41, nandito po mga pangako ng Diyos sa lingkod ng Diyos nito. It talks about the promises to His servant. And His servant is Israel. Ang kanyang lingkod ay ang Israel or Jacob. These are the same men. Isang taon to, Israel o si Jacob. Kaya, sa puntong ito, He identified, kanya nang ipinakita sa atin kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. At yung po mga pangako sa chapter 41 ay hindi po ginawa para sa Israel after the flesh. Listen, ako po'y gumagawa ng pundasyon para lubusan natin makilala kung sino ang lingkod ng Diyos na ito. Sinabi sa atin kung sino siya ang Israel o si Jacob. Ang mga pangako naman sa chapter 41 ay hindi ginawa para sa Israel after the flesh. Hindi po sa Israel o physical na Israel na ating alam ngayon bilang isang bansa. Ito pong sinasabi sa Galatia Kapitulo 3. Sinasabi po sa Galatia Kapitulo 3, ang mga pangako ito ay para kay Abraham. Okay? Ang mga pangako ito ay para kay Abraham. Ano po sinabi po o pinangako ng Diyos kay Abraham? That thy seed will possess the gates of thine enemies. Kakamtan ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At ano po kanya sinabi at pangako ng Diyos kay Abraham? In thy seed, all the nations be blessed. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa dito sa lupa. That thy seed, they will be like the stars of heaven. Pararamihin ko, sabi ng Panginoon, ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Lahat po ng mga pangako ito ay ginawa para kay Abraham at sa kanyang binhi. Ating pong nasumpungan, babasahin po natin ang chapter 3 ng Galatians pag-uwi natin, na ang bansang Israel na nasa ilalim po ng kautusan o ang physical na Israel ay hindi ang binhi. Is not the seed na tinutukoy dito. Hindi siya ang binhi. Ang binhi ay sinang Abraham at ang ating Panginoong Jesucristo. Ang binhi ay si Abraham at ang ating Panginoong Jesucristo. Tanging si Abraham at si Jesucristo ang mga binhi na binanggit ng Diyos sa Biblia. They are the only seed na binanggit sa buong kasulatan, si Abraham at ang ating Panginoong Jesucristo. Only Abraham and Christ are the seed that God spoke to. Alam natin po si Abraham is included in Christ. Alam po natin yan. Na si Abraham po ay kabilang kay Kristo. Kaya para kay Abraham at sa kanyang binhi ang mga pangako nito. Ano po sinabi ng ating Panginoong Jesus patungkol kay Abraham? Itong kanya sinabi nung po siya ay nasa lupa. Before Abraham, I am. Before Abraham was I am. Bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako nga, sabi na ng ating Panginoong Jesucristo. So we know that Christ is greater than Abraham. Kaya sa mga talatang ito ating malalaman na si Abraham ay dakila, o ang ating Panginoong Jesucristo ay dakila kay Abraham. At alam po natin, ay ating lang masusumpungan ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So we know that our Lord Jesus Christ is greater than Abraham. Kaya ang lingkod po ng Diyos ay hindi ang physical na Israel. Hindi po nakuha yun. Ang lingkod po ng Diyos ay hindi ang physical na Israel. Pero kaagad nais ko pong sabihin sa inyo ang patungkol sa Israel. God has a purpose in Israel after the flesh. Meron pong layunin ang Diyos sa bansang Israel kasalukuyan na alam natin Christ came
through Israel. Lumabas ang Panginoon na katawan tao sa pamagitan ng bansang Israel sa kanyang lahi. At ang lahat ng kautusan ay binigay sa pamagitan ng bansang ito. So the servants of the Lord, ang lingkod ng Diyos is Messiah, ang Mesiyas. The word Messiah, ang salita mong Mesiyas, is referring in one aspect of Jesus. Ang salita mong Mesiyas ay tinutukoy po ang isang aspekto ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ang siyang Kristo, Jesus is the Messiah, ang Mesiyas, subalit siya rin si Adonai, siya rin si El Shaddai, siya rin si Yahweh. Jesus is all these things. Si Jesus is siya ang lahat ng mga bagay nito. He is Lord. Siya ang Panginoon. He is more than the anointing. Siya higit sa anointing na ating nadadama. Is one new man. He is Lord and God. Siya ang Panginoon at ang Diyos. Ngayon po kapag ating pinag-usapan ang lingkod ng Panginoon, kapag ating binanggit ang lingkod ng Panginoon, we're talking in particular about the anointed one who is to come. Kaya kapag ating binanggit ang lingkod ng Panginoon, tayo po ating pinag-usapan na particularly ang patungkol sa tinahiran ng langis na siyang malapit ng darating. We find about the anointed one, we find that this anointed one is the new man, na ang tinahiran ng langis na ito, siya ang bagong tao. That one olive tree, siya ang puno ng olibo, one being you can call Israel, na pwede natin tawagan Israel. It is Messiah, siya ang Mesiyas, the head and body, ang ulo at ang katawan. All the purposes of God, lahat po ng layunin ng Diyos, the coming of His kingdom, na alam natin na ang kanyang kaharian na malapit na dumating, His will in the earth shall be done through this one new man. Through this one new man. Ang lahat po ng layunin ng Diyos sa kanyang kaharian ay magagawa lamang po ng lingkod ng Diyos na ito. Kaya, which is Christ the head, the Lord, and His body, which is the church. Ito ang kanyang lingkod. Hindi po nakuha yun? When we talk about the servant of the Lord, we're talking about the head. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang katawan. So this is one new man na gagawa sa kalooban ng Diyos sa kanyang pagtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. I wish ating inasahan kapag dumating ang Mesiyas, matatapos na ang abortion, matatapos na ang perverseness, ang kasamaan. When Messiah comes, justice will come. Alam po niyo, kapag dumating ang Mesiyas, darating ang katarungan. Kapag dumating ang Mesiyas, darating ang kapayapaan. Kapag dumating ang Mesiyas, itatayo ang kanyang kaharian, darating ang pagpapala ng Diyos. Kapag dumating ang Mesiyas, we can rejoice. Tayo ay magaganap na kasama niya. Paul said, sinabi po ni Pablo, the mystery of the gospel, ang misteryo po ng Ebanghelyo. Ano po itong Ebanghelyo? Ano po itong misteryo ng Ebanghelyo ito? Na hindi po nalaman ng mga tao sa lumang tipan. Ano po itong misteryo ito? That Messiah is in you, is in us. Ang Mesiyas na nasa atin. Ito pong misteryo ng Ebanghelyo. Ito ay isang bagay na hindi alam ng mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Hanggang sa araw na ito, ang misteryo ito ay hindi alam ng mga Hudyo. That Messiah is in you and is in us, nasa loob natin. Hindi lang siya isang Panginoon na dumarating o darating, subalit siya isang Panginoon na nasa loob natin.
is in the church to a greater extent. Siya ay nasa loob ng iglesia. Someday, He will be on every saved person on the earth. Balang araw, siya ay mananan sa bawat mga taong naligtas. Amen? At yun malapit ng dumating. At ito lang ang tayong kaparaanan na magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buong sanglibutan kapag si Yesu Kristo ay nananan ang spiritual fulfillment ng Feast of Tabernacle. Ang spiritual na katuparan ng kapistahan ng tabernakulo na ang Ama at ang Anak mananaan sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu na walang hanggan sa ating mga puso. So, He will be on every saved person on the earth someday, balang araw. Maging ikaw ay 30 anyos, 60, 100. Dahil walang kaharian kung wala ang Kristyanismo. Everything is in Christ the Messiah. Lahat ng mga bagay na kay Kristo the head. Hindi po bang nalaman o napagtanto na lahat po ng mga pangako, listen, lahat po ng mga pangako sa Biblia, lahat po naman ito ay may kinalalaman sa kaharian po ng Diyos. Lahat po ng mga pangako na nasa salita ng Diyos ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Every last one of them, lahat po ng mga pangako ito is directed first to Jesus Christ. Lahat po ng mga pangako sa Biblia ay nakaturo una sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga pangako, the Lord, maging ito ang Psalm 23, ang mga awit, the Lord is my shepherd, thou will keep him in perfect peace, na sabi sa Isaiah. At iba pa, they are all directed toward Christ the Lord. Nakaturo lahat ito sa ating Panginoong Jesucristo. Directed to this one new man. Noong ang Panginoon ay bata pa at nung siya po ay lumalaki, hindi po naalala nung po siya ay nasa loob ng templo sa Jerusalem, at siya naiwan ng kanyang mga lupa, mga magulang, at siya inanap, at nasuntungan siya ay nakikipagdiskusyon sa mga scholars ng bansang Israel. Siya ay nakikipag-usap patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kanya pong pakikipag-usap, walang pagsala, si Jesus. Kanya pong pasimulan na pag-unawa mula sa Espiritu ang mga bagay na nasa kasulatan patungkol sa Kanya. Alam mo ninyo, ang mga pangakong ito ay una para sa Kanya. Kung yung babasahin niyo mga pangako, maraming mga pangako sa Biblia, lahat ay nakadirekto sa ating Panginoong Jesucristo. I am with thee when you go to the waters. Yung pong basahin natin sa Isaiah chapter 43, listen. Chapter 43, ang mga pangako nito ay una sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo, o ako, at naganyo sa iyo, o Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pagka ikaw ay dumaraan, sa tubig ako'y sasayo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo. All these promises, una ay nakadirekto sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga awit na binabanggit patungkol sa paghihirap, suffering, Jesus could feel that more deeply in His Spirit, more deeply, napakalang nadadama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga pangako, mga bagay patungkol sa paghihirap. Kaya until He finally po, hanggang sa kauli-ulian, siya po ay sumigaw doon sa krus, quoting Psalm 22. Imagine, Jesus quoting Psalm 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, sabi ng ating Panginoon. My God, why thou hast forsaken me? Ama ko, bakit mo akong pinabayaan? Lahat ng mga bagay nito ay una sa Kanya. Ngayon, tayo po ay dumating sa atin. Sa nakaraan po ng 2,000 taon, ang pundasyon ay tinayo at patuloy na itinatayo para sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan.
Ang mga bagay po ngayon ay unti-unti lumalago. Subalit sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ang trigo, listen, ang trigo, the wheat, na lagi ang Panginoong Jesucristo, ang damo, the tares, ito ay laging sikunas sa anyong tao. Ang dalawang ito ay parehong naiinog bago sumara o matapos ang ating kapanahunan. The wheat and the tares ay parehong naiinog bago po sumara o matapos ang kapanahunan. Kaya ngayong 1993, June, birthday ni Pastor William, we're going to see a tremendous rush toward maturity of both evil and good. Iyo po nadinig yun? Mapasin mo yun, ito nangyayari sa ating kalagitnaan. Ngayon pa lamang, ngayon pa lamang, binubuksan na ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayon pa lamang, binubuksan na ng Diyos ang kanyang mga salita para ang ilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, ang mga kapatid ng Panginoon, the remnants, yung mga taong kanyang tinatakan ngayon, the true seed, yung mga totoong binhi. Hindi po itong Babylonian institutional Christianity na ating nakikita ngayon. Ito ay lalong lalago sa kanyang kalituan. Subalit sa kabila po ng kaguluhan ito, kaya kanyang binubuksan ang kanyang mga salita. God is calling the true seed. Binubuksan niya ang kanyang mga salita sapagkat kanyang tinatawagan ang kanyang tunay na binhi. They are not identified to any church as such. Hindi po sila may tuturo sa anumang iglesia, hindi po sa iglesia nito, sa anumang iglesia. God alone knows the true saints are. Tanging ang Diyos ang nakakalam kung sino ang tunay na mga binhing ito. Sila manggagaling sa lahat ng dago at sila ay mahayag, militaw na maging babaeng pag-aasal ng Panginoon na walang dungis at walang kapintasan at walang pulubo. Kaya ang salita po ng Diyos ay nagiging, ito ay lumiliwanag ng lumiliwanag.
Lumiliwanag ng lumiliwanag. At ang salita na ating pinapangaral sa iglesia ito, ang salita po ng ating pinapangaral sa iglesia ito, at sa ibang iglesia, kay Pastor Ranco sa San Antonio, kay Pastor Charles Gamanyas, sa JOV, kay Pastor Mars, sa San Agustin, kay Pastor Robert, sa Amerika, sa ibang tao sa Amerika, sa buong daigdig. God has a place where preaching the truth. Merong lugar ang Diyos na pinapangaral ang katotohanan. Mga godly remnant ay lumalabas. At yung merong pahinga ay nakadidinig. And this said, ang siyang tunay na iglesia ng Panginoon. Amen? Sila na may pahinga ay nakadidinig. Hindi po kayong lahat nakabibinig ngayon ay may pahinga. Ang aking dalangin, inyong madinig ang sinasabi ng Espiritu. They said, ang siyang tunay na iglesia, at least at this time, ang binhi ito, ang siyang tunay na iglesia. This seed is Israel. Ang butong ito, ang binhi ito ang Israel. This seed is the servant of the Lord. Ang butong ito, ang siyang lingkod ng Diyos. And all the rest, at ang lahat ng mga iba, ay kalituan and scaffolding. Ibang mga bagay. Scaffolding means parang entabladong bintayan. Subalit ang mga ito rin ay mga resources na sila ang pinanggagalingan kung saan ang Diyos ay kanyang kinukuha ang kanyang tunay na binhi. Ang mga pangako ay dumating at ibinigay kay Jesus. At sa kasalukuyan, sila ay dumarating sa atin. Ang Panginoon, kinailangan niyang ialay ang kanyang buhay para ang kalooban ng Diyos ay kanyang magawa. Kaya, kailangan din ating ialay ang ating mga sariling buhay para ang kalooban ng Diyos ay matupad at magawa. As the wheat comes to maturity, habang po ang trigo ay nahihinog, the demands upon you and me will increase, that there is compensation for that. Alam po ninyo, habang naiinog po ang trigo, habang naiinog ang Panginoong Kristo sa ating mga puso at buhay, ang mga hinihiling sa atin, sa iyo at sa akin, ay lalong dadami. Pero sa kabila noon, meron naman kapalit ang mga bagay nito na hinihingi sa atin. Amen? Kaya niyo po napapansin, ang Panginoon ngayon nagdo-double times sa inyong spiritual life. Kung kayo sa nakaraan na linggo, patungkol sa katuwiran na hindi kayo lumago sa katuwiran, something's wrong in your life. Merong red flag na nakataas. Subalit sa kabila ng hiningi ng Panginoon ay dumadami sa atin, nagiging matindi, kasama po ng mga bagay na hiningi ito ng Diyos sa atin, darating ang isang bagay na ating ninanasa, higit sa anumang bagay. Habang ito ay kanyang hiningi, meron namang siyang ibinibigay sa atin. At ito ang presensya ng Diyos. Amen? The presence of God. Habang tayo tumutugon sa mga bagay na hiningi ng Panginoon. Tayo po ay pumupunta, nag-a-attend sa iglesia dahil nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Amen? Sana po lahat ganito ang ating nais. Hindi lang sa ating girlfriend o boyfriend. Amen? Kundi nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Kasi po nung tayo ay nasa itas ng palengke, ang daming mga young people. Ngayon pala dumadami, yun pala ang tipanan. Tayo po nag-a-attend sa iglesia sa nais natin madama ang presensya ng Panginoon. Hindi po natin ito napagtatanto. Subalit yun po talaga ang ating gusto, ang presensya ng Panginoon. Tayo po ay nag-enjoy sa mga bagay sa iglesia, ang church activities, mga choruses po nating naawit, mga awitin, mga social aspects po ng ating pagtitipon. We enjoy these things. Ating po tayo po nagagalak sa mga bagay nito. They are essential sa ating pong normal, healthy life.
Kailangan po ang mga bagay ito para tayo magkaroon ng normal at malusog na buhay. Subalit kung wala tayong nadidinig sa Diyos, walang mga bagay na nangyayari. Amen? Kung wala kayong nadidinig sa Diyos, kaya po lahat ng mga speaker ay pinalalakas namin para talaga magpasto ka salita ng Diyos sa inyo. Amen? At kung wala kayong nadidinig, habag-habag ang ating kalagayan. Walang nangyayari. We need to hear from God. Kailangan po tayo makadinig sa Diyos. Minsan sa pamamagitan po ng mga retreats, sa service, sa gawain na gaya nito, we need to hear from God. And every service, there can never be a service in which we don't hear from God. Wala po tayo, hindi natin matatawag na services ang gawain kung hindi tayo nakadidinig at nadadama ang presensya ng Diyos. Ang ating sasabihin ngayon ay para sa ating lahat, hindi lang po sa amin. We know we are responsible for the work of God. Subalit hindi lang po ako kasama kayo. Sana nakahanda kayo sa inyong pagdalo dito. Hindi pinupuno ang inyong kaisipan ng Sabado ng gabi sa television. Pagdating nyo dito, puyat. At wala, hindi nyo matanggap at madinig ang sinasabi ng Panginoon. We are all responsible. Meron pong nabasang isang kwento about Kathryn Kuhlman. Si Kathryn Kuhlman is pong evangelistang babae na ginamit ng Panginoon sa nakaraan na dekada. Ano po ninyo, kapag siya ay nangangaral, maraming mga taong gumagaling. Talagang literally, ang mga dumpo ay lumalakad. He was used by God mightily sa nakaraan na dekada. But she died already. Pero, nung po siya ay pastor sa isang iglesia, meron pong isang missionary family na one member of the family is suffering serious illness. Ang isang pamilya po nag-attend sa kanya at ang isang member ng kanilang pamilya ay meron pong malubhang karamdaman. Sila po ay mga misyonaryo, papunta ngayon sa field. At sila po ay hindi Pentecostal, hindi kami naniniwala sa kagalingan na sa pamagitan ng panalangin. So, sila po ay tumigil kung saan nangangaral si Kathryn Kuhlman bilang isang pastor na kanila pong tignan kung ang kagalingan ay para sa kanila at sa kasalukuyan at para sa mission field. Kanilang sinasabi, maybe God is healing today. Pero nagkataon po nung sila mag-attend, nung Sunday yun, it is Father's Day, araw ng mga ama. Kaya sa panong yun, si Kathryn Kuhlman, hindi po siya nangaral. Hindi siya nangaral, hindi niya idinalangin ng mga may sakit. Ang nangyari po, tinawag niya ang mga ama sa kongregasyon yun, pinalapit dito sa harapan at pinasuot na damit na puti. Subalit sa panong yun, that's the only time na mga family ito, missionary ito, na makapag-attend ng service sapagkat sila ay patungo sa mission field. At sa panong yun, they have never seen the power of God, never knowing if God is healing today. Sabat si Kathryn Kuhlman, hindi na nalangin sa mga may sakit. Hindi nila nalaman na ang Diyos ay napapagaling hanggang ngayon. Ang aking, we understand, Miss Kathryn Kuhlman, because of the local need na kailangan idalangin, but we are responsible for the service of God. Amen? Tayo lahat ay responsable. Tayo lahat ay bahagi sa gawain ng Panginoon. We must keep in mind, kailangan po natin lagay sa ating mga isip at puso. In every service, there has to be another arrow to it. There's another dimension to it, another aspect to it, which God's plan in the earth to bring forth His increase. Kailangan po sa tuwing gawain ng Panginoon, kailangan natin lagay sa ating mga puso at pag-iisip, dapat po mayroong ibang direksyon, merong ibang lagay at sukat na lalim ng Diyos na kanyang pagkilos sa atin. Merong aspekto na ang plano ng Diyos dito sa lupa ay lumago at ito ay magbunga sa bawat gawain, sa bawat puso. Kaya dapat po tayong maghintay. We need to hear from God dahil sa panahon iyon, merong dadalo sa ating kalagitnaan ng merong matinding pangangailangan. Gaya sa panahon ni Kathryn Kuhlman. Ako po'y nag-resolve
laging dumadalayan sa Panginoon, ano yung gagawin ngayon sa aming kalagitnaan? So we wake up 6 o'clock, 5:30, 5 o'clock in the morning, preparing ourselves. Last night we slept early, preparing ourselves. Alam natin, there are cause and effect in the kingdom of God. Hindi basta-basta dating ang kanyang pagkilos. Ang pagkilos niya sa inyong puso kung hindi kayo nakahanda. So we are all responsible. Kailangan, gaya na mo sinabi, ang lampstand must be burning always. Yung kandilero, kumakatawan sa anointing, kumakatawan sa makaloob ng Espiritu Santo, the gifts, the ministry, na kailangan kumikilos sa ating kalagitnaan. Ito ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, na kanyang pakikita sa atin, ang kanyang katunayan. That is the lampstand. Kailangan din ang showbread ay laging nasa mesa. Ang showbread, ito pong lamesa ng tinapay sa loob ng banal na dako. Kung saan ang tao ay makakain ng kanyang salita, mahugas sila sa dugo ni Kristo. Kumain sa dugo at laman ng ating Panginoon na sariwang-sariwa. Kailangan the hour of incense, ang altar ng insenso, ay laging nakasindi, umapoy, nagliliyab. Sa tuwing gawain natin, ang insenso, ito po ang ating spirit-filled praise and prayer unto our God. Ito'y kailangan niyang umapoy lagi. Ito po ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa Kanya. Ang tao sa Diyos. Lagi. Kaya mga kaibigan, kailangan po tayong maging sensitibo sa kagad na pangangailangan sa oras na iyon. Alam po ninyo, ang ating po talagang ginagawa, ating tinatanim ang binhi. Laying up information. Tayo nagbibigay ng informasyon. Laying up wisdom, karunungan, kaalaman, unawa sa mga puso ng mga tao. Bakit po? Dahil meron pong dumarating na isang panahon. Kaya itong aming ginagawa ngayon, meron dumarating na isang panahon. Panahon na puno ng kadiliman, a dark hour. Na dumarating, na wala mang isang tao na pwedeng magtrabaho. At sa panahon iyon, ang mga tao ay kakailangan nilang ang salita ng buhay na Diyos. Kakailangan nila ang salita ng buhay na Diyos. Kaya, kayo at ako ay kailangan tayong makadinig sa Diyos. You and I, we need to hear from the Word of God. O kailangan natin ito ipangaral because famine, kagutuman, ay nasa buong lupain, is upon all the land. The skinny cows are coming. Ang mga payat na mga baka ay dumarating. Gaya sa panahon ni Joseph, na kinain ng payat na baka ang matataba, na ngayon nangyayari ngayon sa ating syudad. Kinakain ng payat na baka ang matataba, na baka sa nakaraan. So, we need to do what Jesus did. Na alam natin ito ang panahon na dumarating. Kailangan natin gawin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, alam natin ang mga bagay na mangyayari. He said, eto ang kanyang ginawa, I sanctify myself for your sake. Etong ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa kanila, pinababanal ko ang aking sarili. Hindi siya nagpapabanal para sa Panginoon o para sa kanyang sariling kapanganan. He said, for their sake, para sa kanila, pinababanal ko ang aking sarili. Kaya, kayo at ako, meron po tayong buhay na dapat natin pamuhay sa mundong ito. Subat hindi lang po ang sariling buhay natin ang ating pinamumuhay, kundi tayo ay nabubuhay para sa iba rin. Kaya sinabi po ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Kayo maghimpog ng kayamanan doon sa kalangitan na hindi pwedeng nakawin. Ang kanyang tinutukoy po dito yung pong ibang mas mabuti at walang hanggang kaharian. Kaya po ang ganito pong panahon ng kadiliman na dumating,
ang tawag po dito ni San Pablo, a present distress. A present distress. Ang kasalukuyan ng kahapisan ng mundo, na ang lahat sa atin ay dumadaan ng pagsubok at kalituan in one kind or another. Tayo po lahat ay dumadaan ito. Kaya our task, ang ating pong trabaho ngayon, ay tumingin doon sa isang mahabang butas. Mahabang butas ang ibig sabihin doon sa mahabang layunin o panukala ng Panginoon. At pagkatapos, pakabanalin at pakalinisin ang ating mga sarili para sa kapakanan ng iba. Para sa kapakanan ng iba. Palagay ko ito isang magandang resolusyon o kapasyan na dapat nating gawin. Katulad po ng ating Panginoong Yesus. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating kagalakan, siya ang ating kayamanan. Kaya kailangan din isang tabi ang ating mga sarili at ilaan para sa Ebanghelyo. Anong laking kaloob sa mundong ito na isang tao ay kanyang iyalay ang kanyang buhay, sariling buhay sa kapakanan ni Kristo at ng Ebanghelyo. Is that make sense po sa inyo? Ito po ay meron bang nangyayari sa inyo? Ito po ay makahulugan ba sa inyo? Ang kailangan po ay yari natin ang ating pag-asa lampas sa libingan. Hindi po nadinig yun? Kailangan ibigay, ialay ang inyong mga pag-asa, ang inyong mga ninanasa. Hindi ko babugin. Lampas doon sa libingan. Dahil kapag ating pinilit na kailangan natin taglayin ang mga bagay nito sa mundong ito, ating pong masusumpungan, habang tayo ay tumatakbo, magiging sagabal sila. Magiging sagabal sila. Kailangan ipagkaloob ang material ng pangailangan at hindi mo namamalayan life slip by. Life slip by. Pagkatapos ating nasumpungan ng ating mga sarili, tayo ay may ng 60. We are on our 60s. At wala pa tayong nagawa at hindi pa natin nabigyan si Jesus o sa kanyang kariyan na nasa atin ay ibigay. Lumipat ang panahon, then doon pa lang nakita ang iyong sarili. O wala kang nagawa. Kaya ngayon po tayo magbalik sa chapter 42, verse 6 nating binasa kanina. Itutuloy po natin imay-himayin ang mga talatang ito. Ngayon po ating pasisimulan ang chapter 42, verse 6 natin binasa kanina. Open your Bible, chapter 42, verse 6. Chapter 42, verse 6. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran. Alam po ninyo, binasa ito ng Panginoon. At ang mga pananalitang ito ay kanyang binasa at kanyang ipinamuhay. Ngayon, tayo naman ang bumabasa ng mga pananalitang ito. At kailangan din natin itong ipamuhay. I, the Lord, has called you to righteousness. Ako ang Panginoon na tumawag sa inyo sa katuwiran. Hindi gagawa, hindi kikilos, o makikitungo ang Diyos kapag mayroong unrighteousness. Merong hindi matuwid na mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Today, the churches do many things that are unrighteous. Maraming mga iglesia ngayon gumagawa ng maraming mga bagay na hindi matuwid. Subalit wala pong maliwanag na apekto. Parang walang nangyayari. Ang iglesia ay nagpapatuloy, ang iglesia ay lumalago, meron silang basketball tournament, meron silang fashion shows. Alam mo, sa Amerika ang ibinabagit ilan. Sa Amerika meron fashion shows sa loob ng iglesia. Ang iglesia ay lumalaki ng lumalaki. Tumutugtog sila ng mga rock and roll para madala ang mga kabataan. Meron silang mga athletic intramurals, sports. They have everything you can name. Nasa kanilang lahat. It is a huge enterprises. Pagkatapos, ang hindi matuwid na bagay ay nagpapatuloy. Lying, pagsisinungaling,
nagyuyurakan, tinatapakan ng bawat isa para sa posisyon. Subalit hindi po nila napagtatanto o nalalaman na lahat ng mga bagay nito ay kahoy, dayami, and stable. Lahat ng ito ay masusunog. Ang mga ito ay hindi manatili sa araw ng Panginoon dahil tumatawag ang Panginoon sa katuwiran. At tanging sa katuwiran will God live, move, and have His being. Tanging sa katuwiran na nabubuhay, kumikilos, at doon nahayag ang kanyang kabanalan. I'd rather have a tiny church. I'd rather have a tiny church na naisip ko magkaroon ng maliit na iglesia that there was righteousness, na mayroong katuwiran, dahil it was a waste of time. Sayang ang oras. Sayang ang oras. God will only work in righteousness. Tayo makakakilos ng Panginoon kung mayroong katuwiran. Kaya sinasayang lamang ang oras. Si Jesus ay may ganap na kasiyahan sa isa o dalawa na katao. Hindi po nadinig yun? Jesus is perfectly happy with 1 or 2 or 3 people. Subat hindi po siya masaya kung walang katuwiran. I have called you, sabi ng Panginoon. I, the Lord, has called you to righteousness. At kadutong po ng talata yun, verse 6, I will hold you by the hand. I will hold you by the hand. Ahawak ng iyong kamay. Siyang ahawak ng ating mga kamay. Alam niyo po, mga araw na darating ay magiging mahirap para sa ating nahawakan ng kamay ng Diyos. Sa darating na panahon, magiging mahirap na hawakan ng kamay ng Diyos. Kaya, He had to hold our hands. Kailangan niya hawakan ng ating mga kamay. At sinasabi, and watch over you, tayo bantayan. Alam po niyo, ang 91st Psalm, ang mga awit, 71 ay magiging tunay sa atin, katulad kung paano naging tunay sa bansang Inglaterra. This Psalm, ito ay magiging tunay sa atin. Ang mga English po noong ikalawang digmaan, marami sa kanila ay may dalang 91st Psalm. Ito ay kanilang print o piniprint po sa isang maliit na card at kanilang ilalagay sa lalim ng kanilang mga unan habang ang mga bombers, ang mga aeroplano nagdala ng bomba at mga rockets ay bumabagsak sa kanilang bayan. Kaya ang 91st Psalm ay naging tunay sa bansang ito. Kaya sinasabi sa 91st Psalm verse 1, He that dwelleth in the secret of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Amen? Siya na tumataan sa linging na dako ng katastasan ay mananatili sa linging o sa proteksyon ng makapangyarihan sa lahat. Darating ang araw na ito ay magiging tunay na tunay sa atin. I will watch over you, sabi niya. I will watch over you at ako'y mag-iingat sa iyo. At alam po ninyo, hindi niya po sinabi ito para sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang tinutukoy dito ay ang kanyang ang lingkod ng Panginoon. The one who gives himself to God and for God's service. I will watch over you. Sa kanya na nagkakaloob ang kanyang sarili sa Diyos para maglingkod sa Diyos. Ako ang mag-iingat sa iyo. Kanyang iningatan tayo. Ito po aming devotional kagabi na buong pamilya. We read the 91st Psalm. Kaniliniwanag po sa kanila kung paano ang mga pag-iingat na gagawin ng Diyos. Kaya tayo napapasalamat sa Diyos, iningatan tayo sa buong pagdamam ng sakunang ito na dumaan sa atin. Kaya mga kaibigan, in times of trouble, read the Psalm, the 91st Psalm. Kaya tayo po nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga pangako, I will watch over you. At atin pong tutuloy ang mga talatang ito sa dating na linggo. Meron sinasabing Panginoon sa atin ngayong hapon ito, umaga ito. Ano kaya ang kanyang pinahayag? Ano kaya ang inyong nadinig sa kanya ngayong umaga? Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umaga ito. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Ating pong iupo ang ating mga ulo
Close our eyes, please. Let us be serious to God. Let us be serious to God. Jesus, Son of God. While the piano is playing, please, tayo po ay makipag-ugnayan sa Panginoon. We still have time. Ano po yung nadinig sa Panginoon ngayong umaga? Ano po yung dahilan? Bakit kayo nandito? Sa bahay-sambahan. Do you want His presence above anything else in this world? Nais ng Panginoon siya maging tunay sa inyong buhay. Ito ang panahon na ating iyalay ang ating buong buhay sa Kanya. Gaya po ng aking nasabi, ang panahon na dumating ay isang magiging panahon naging magpuno ng kadiliman. Kakailanganin ng mga tao na madinig ang salita ng buhay ni Diyos. Ang payat ng baga ay dumarating. Tayo ba'y nakahanda? Sa panahon na darating, ang awit nito, You are my hiding place, ay magiging tunay na tunay. The 91st Psalm at ibang mga awit patungkol sa pag-iingat ng Panginoon ay magiging tunay sa atin. Subalit ang mga pangako ito ay para sa lingkod ng Diyos. Hindi para sa lahat. Para sa kanyang lingkod, head and body. Ang kanyang salita ay kanyang binubuksan. Lumiliwanag ngayon sa atin ang kanyang mga panukala. Nais niya tayo ay makasunod sa kanya. Nais niya. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan at mga magulang, matagal ng panahon na tayo po ay nakakatipon, nagpupuri, nagkasama sa lugar nito. Ang aking pong dalangin sa tuwing ipinapakita ng Diyos sa mga bagay sa ating mga puso at mga buhay na hindi karapat-dapat. Pagiging makasarili, at sariling kapakanan lagi ang iniisip. Ang ating mga attitude, ang ating mga salita ay hindi tayo nagiging maingat. Sa ating personalidad, hindi ang personalidad ng Panginoon ang siyang lumalabas, nakikita. Panginoon, patawarin niyo po kami. Nais namin ikaw, mangusap ka sa iyong mga anak ngayong umaga, O Diyos. Mangusap ka. Na naisin namin, Panginoon, na manatili sa ganitong laki. Kung itong ibig mo, ang mahalaga, Panginoon, ang katuwiran mo, Panginoon Diyos, ang sinagahari. Nakikita sa aming mga buhay. Meron sa aming puso, Panginoon, meron pa kami mga mantya na kailangan palinisin. Na kailangan mong ipakita, O Diyos, mahayag. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, tulungan niyo po kami. Para, O Diyos, ang katuwiran mo, ang kabanalan mo, Panginoon, ang siyang aming masumpungan at maranasan sa aming mga buhay. Ikaw ay makakakilos. Nalubusan, O Diyos, kung saan nananana ang katuwiran. Sapat yun ang iyong katangian. You are a righteous God. Lord, we thank you this morning. We worship you, Lord. We worship you. We love you, our God. We love you, our God. Pastor, please go forward. Makakasama po sa Holy Communion. We will have our Holy Communion this morning. At mga deacons, please stand. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. Thank you, Jesus.
wala pang pagsala, Panginoon, ang aming mga puso ay nalinis sa dugo ng aming Panginoong Kristo. Ang inihiling mo ngayong umaga sa amin ay aming isang tabi ang aming mga pag-asa. Ilagay ito, O Panginoon, lampas doon sa libingan. Nais mo, Panginoon, na yung panukala ay yung layo na siyang maging una sa amin sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, sa panahon na dati, ang mga bagay na hinihingi mo sa amin, the demands, ay magiging matindi at darami. Subalit, O Diyos, habang aming ginagawa ang mga bagay nito na hinihingi mo sa amin, ang walang hanggang presensya mo ang aming masusutunan. Kaya, O Diyos, sa aming pong pagbiyak ng tinapay nito, na simbolo ng iyong katawan na nasugatan para sa aming lahat, na sinabi niyo namin kainin sa pag-aalala sa inyo. Lord, we thank you na inalay mo ang iyong buhay, hindi mo inibigay yung sariling buhay para sa amin. Namin kainin sa pag-aalala sa inyo. Pagkatapos ng banal na hapunan, dinampot mo o ng uba sa sinabi, ito ang dugo ng bagong tipan na maglilinis sa kasalanan ng bawat isa sa amin. Father, right now, sa pamagitan po ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo, lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng kasalanan sa mga puso't buhay ay linisin, Panginoon. Father, we thank you so much for the power of the blood. Sa oras po ito kami sumasampalataya na kami yung lilinis sa puso at pag-iisa. In the name of Jesus. Amen and amen. Tayo po ay sabay-sabay nakakain at iinom. Lord, the love of my life, you're the joy of my morning, you're the song of my heart, that I will praise your holy name. You're the love of my life, you're the joy of my morning, you're the song of my heart, and I will praise your holy name. Sing You're the love of my life, you're the joy of my morning, you're the song of my heart, I will praise your holy name. You're the love of my life, you're the joy of my morning, you're the song of my heart, and I will praise your holy name. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah.
will praise. The soul stands. Continue singing the song. Singing hallelujah. Singing hallelujah. Worship Him. Hallelujah. We're singing hallelujah. I will praise your holy name. We're singing hallelujah. We're singing hallelujah. Singing hallelujah. We're singing hallelujah. I will praise your holy name. I will praise your holy name. Lord, we will praise your holy name. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Forever you God. Holy, holy, holy Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. This is my body. Eat it in memory of me. Sabi po ng ating Panginoon. Kahit mula natin kumain. Ito ang aking dugo. Yung inumin sa pag-aalala sa atin. Let us drink the wine. Kahit mula natin inumin. Hallelujah, Thank you, hallelujah. Lord, right now we have received the whole blessing of the Holy Communion. Aming tinanggap, Panginoon, ang buong pagpapala ng banal na komunyon. Ang kagalingan, Panginoon, sa aming lupang pangangatawan. Kung merong karamdaman ngayong umaga, stand on the Word, believe the Lord to touch your body right now. In the name of Jesus, Panginoon, give po niyo po sa Martha even right now. In the name of Jesus, Lord, ang kagalingan mo, ang kanyang maranasan at dumaloy sa kanyang buong katawan, Lord. We pray for her right now, in the name of Jesus. At sa lahat ng may karamdaman ngayong umaga, Panginoon, kayo ang maging kagalingan. Father, stretch forth your healing hand right now, in the body of your children right now, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sila na nalilito, naguguluhan ng pag-iisip. You are being disturbed, emotionally disturbed right now. Receive the healing right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, we thank you. Continue to move in our midst, Lord. Continue to move in our midst. May the power of the Holy Spirit move right now. Move, O Spirit of God. Move, Spirit of God. In every heart. In every heart. Body, Lord. Touch them. Anoint them, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let every hurt. Ikaw ay nasa tali pagkatiwala sa Panginoon. May the oil of the Lord flow right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we worship you. We worship you, our God. I bow my knees before your throne. I know my life Sing the song, sing the song. not my own. I am the song should bring you pleasure, Lord. I seek to give
giver. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to live too high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the King. Glory to the King. I bow my knee, humble ourselves before Him. I bow my knee before Your throne. I know my life is not my own. I offer up a song of praise to bring You pleasure, Lord. I seek the giver. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift You up on high above all earthly kings, to bring You pleasure, Lord, pleasure, Lord.